Janine Gutierrez, damay sa pag-snob ni Jericho Rosales kay Kim Chiu. Paolo Avellino, pike na, inalmahan mga stalker. May ilang katekaterang nakapansin na demanoy inisnab ni Jericho Rosales si Kim Chiu nang mag-guest ang una sa isang noontime show para e-promote ang kanilang movie ni Ann Curtis. Ayon sa mga nagmamoldita, bineso ni Echo ang lahat ng female host ng show maliban kay Kim. Dahil dito, may mga nang-iintrigang may bad blood daw ba na namamagitan sa dalawa? May ikin-o-connect pa ang pangyayari sa relasyon ng aktor kay Janine Gutierrez na dating Ramordex ni Paolo Avellino na ngayon ay ka-love team ng Chinita actress. Matatandaang recently lang ay nag-viral ang pagkikita nilang apat sa birthday ng isang executive ng online streaming platform na isang pambihirang pangyayari. Sa nasabing sighting, may mga nagpapalagay na all's well that ends well na kina Kim at Janine. Ito naman ang samut-saring reaksyon ng mga nagmamahadera sa nasabing issue. Anyari, was it just a slip or sadya? You hugged all the female hosts except her. Last time you were in ST to promote a movie, friendly ka pa. So ano yun sa last birthday gathering? Fake lang? I really hope it was just a slip or I may start looking at you differently from now on. Magaling ka pa naman na aktor. Napansin ko rin yun, pati yung sagot niya sa tanong ni Kimi. Buti sumalo si Ann. But anyway, whatever, hayaan na natin. Feeling ko siya ang gumaganti siya sa lahat ng di maganda tinitira sa baba ng mga KP. Grabe no. Bruka nag-lunch clan ng Ampalaya Pro kidding aside, wag na chong mag-engage, need nila mag-ingay kasi ngayon, focus tayo sa mains natin. Baka dahil kay Janine. Bukas naman ang pahinang ito sa panig ni Kim at Echo hinggil sa kontrobersya. Samantala, hindi na kinaya ni Paolo Avellino ang pagiging stalker ng ibang tao. Hindi nga sigurado kung fani talaga sila ni Paolo at Kim Chiu, o mga vlogger na gustong makaskop at pagkakitaan ang Kim Pao. Nakakaloka naman kasi, na umabot na sa punto na pinuntahan na ang bahay ni Paolo para kunan ng video, ha? Aba, parang ang may gusto silang alamin, kung totoo bang doon na rin nakatira si Kim, kaya daig pa nila ang mga barangay tanod sa pagbabanta sa tapat ng bahay ni Paolo. At yun na nga, hindi na nakatiis si Paolo, na talagang pinost na niya ang mukha ng mga taong nagpupunta sa tapat ng bahay niya, nagpipicture, nagbivideo, ha? Since ilang araw nyo rin naman na kinukunan ng picture and video yung labas ng bahay namin, okay lang naman din siguro na e-post yung picture nyo para patas lang, sabi ni Paolo sa post niya sa X ng mukha ng mga tinutukoy niyang mga tao na tumatambay sa harap ng bahay nila para mag-video. At syempre, naalarma rin ang mga fani o ang mga Kim Pao. Ha! Oh my! Bakit kaya at para saan? Stay safe, paps! Hala! Kung nandito man itong dalawa na ito, dapat lang na mahiya kayo. Let's give them privacy, they deserve personal space and respect. We need to set boundaries as fans. They bring happiness to us, but that doesn't mean it's okay to go to their homes or take private photos. Real fans would never invade their privacy. Please be careful, our dear Paolo. Grabe, nakakatakot naman. Deserve ma-call out kung sino man kayo. Kung may balak gamaya, mag-isip muna kayo. Sana nag-apply na lang kayong security guard o CCTV sa kanila. Kung fan man kayo, huwag naman sana umabot sa ganito. Nakakahiya kayo. Ang kakapal naman ng mukha. This is so frustrating and alarming. Deserve nila yan. Know your limits. Nakakaloka, ha?